Hello guys! Kumusta na po kayo? Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap channel. So today, tayo po ay mag-share o magluluto po tayo ng adobong pusit. Okay, so umpisahan na po natin. Madali lang pong lutuin ito. At ito po mga kailangan natin. Meron po tayo ditong fresh na pusit, squid. So ito po ay yung medyo malalaki siya. Then kailangan po natin dito ng bawang, sibuyas, kamatis, then itong siling haba. Ito yung pampaksiw. Then ground black pepper, salt. Then itong vinegar, soy sauce. Okay, so itong bawang, medyo marami po tayong gagamiting bawang kasi nga adobo po ito. So, okay, ang gagawin natin dito sa squid o dito sa pusit ay atin po itong ikakat. So, itong ating sibuyas at saka itong kamatis, lalagyan po natin, hihiwain po natin ito ng hiwang panggisa. Okay, so, hindi ba, konti lang ang kailangan nating ingredients. So, ang gagawin natin dito sa pusit, okay, so ito po ay tatrabahuhin muna natin ito, lilinisin natin. So kunin natin itong isang pusit kasi medyo matagal po itong paglilinis dito sa pusit. Ang gagawin lang natin, aalisin natin itong ito yung parang pinaka bitukan niya, then yung nasa loob yung parang matigas na cellophane. Ito. Yan. Dudukutin natin. Then ito muna gawin natin. Ito kasi nandito yung tinta ng pusit. Tatabi natin ito. Then itong ulo, kasi nando sa ulo yung pinakatinta, yung maitim na tinta ng pusit. So, ang gagawin ko dito, hinihiwa kong ganyan. Ngayon, yung matigas ito, may matigas dito. Tanggalin natin ito, guys. Kasi matigas ito. Inaalis yan. Tapos ito, medyo mahaba yung kanyang mga galamay dito. So, ikinakat ko lang yan ng ganyan. Iwain natin sa gitna. Para serving cut. Yan. Then ito. Yan. Hiwain natin ng ganyan. Slice lang natin. Kaya gumamit kayo nitong binil na glove. Para nun, hindi madumihan yung kamay. Kasi medyo ano siya medyo malansa kasi itong pusit. So, hindi may iwasan guys, minsan madumi. Okay. So, ngayon, meron pa tayong natitirang isa. Okay. So, ito lang yun. Ito ba? Yeah. Ito lang naman yan. So, ito guys. So, ayan. Iwasan nating mapiga yung ulo kasi andito yung tinta o yung maitim. Okay. So, hindi na ito kailangan. Ang dumi dito guys. So, narito yung ating ating nagawa. Yan. This is 10 pieces. So, ang gagawin natin, hugasan lang natin
Sabagay kanina, hinugasan ko na siyang isa-isa eh. Kaya lang, isang banlaw lang ba? Okay. So, ang gagawin natin dito, isusote natin sa bawang, sibuyas, kamatis, at papalambutin natin. Okay guys, then ngayon lulutuin na natin itong ating adobong pusit. So, ang ginawa natin, naglagay po tayo dito sa ating cooking pot ng 1 tablespoon of cooking oil. Then dito, lagay natin itong bawang. Okay, so medyo marami tayong bawang dito. Okay. So, hintayin natin na medyo mag light brown lang itong bawang. Okay, so ayan, naku, pango na. Then, lagay natin itong sibuyas. Okay. Pwede kayong gumamit ng red or white onion. Okay. So, hintayin natin ma-saute ng konti itong sibuyas. At dito guys, ilalagay natin itong tomato. So, minsan merong nagtatanong sa atin bakit nilalagyan ng kamatis yung adobong pusit. Eh kasi nga po, seafoods kasi ito, mas masarap yung may kamatis. Okay. Then dito guys, ilagay natin itong pusit. Okay, so haluin natin dito. Wag muna natin itong lalagyan ng tubig. Pabayaan natin na masangkot siya dito sa ating bawang, sibuyas at kamatis at saka sa cooking oil. Itong ating pinaghiwa-hiwa na squid. Okay. So guys, lagyan natin dito ng salt and pepper. Okay. Simmer lang natin for just few seconds. Pabayaan nating masangkot siya doon sa cooking oil at sa bawang at saka sibuyas. So, para tumiim doon sa pusit yung lasa nung ginisa. Okay, ito po ay ginisang adobong pusit. Yun siguro dapat natawag. Kasi po yung iba pag nagrereklamo sila, merong nagko-comment sa atin, bakit daw may kamatis yung adobong pusit? Eh kasi nga po, mas masarap yung may kamatis. Okay, so buksan natin. Wow, ang bango guys. Eh, diba? So, okay. So, ngayon, lagyan natin ito guys ng suka, toyo, at dito guys, lagyan natin ng itong oyster sauce. Optional lang ito pampasarap din kasi ito eh. Okay, mga 1 tablespoon. So, tinansya ko lang. Then, haluin natin. Pag kumukulo na yung suka huwag nating hahaluin habang hindi kumukulo. Okay, so, kumukulo na. So, haluin natin. Then, dito guys,
Lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng cover. Pabayaan natin lumambot yung pusit. Mag-simmer. Hinaan natin yung ating heat. Just medium heat lang po tayo dito, guys. Okay, maghihintay tayo. Okay, guys. Then ngayon, pagkaraan ng halos nasa 15 minutes na pinapalambot natin. Kasi medyo matigas itong pusit na ito. So, ngayon, malambot na. So, tikman ko nga. Ay, malambot na, guys. So, okay na ito. Ang gagawin natin, ilagay natin itong ating siling haba dito sa pinakatap. Ngayon, kung gusto niyo ng medyo spicy ito, pwede kayong maglagay ng yung red chili pepper. So, kaya lang ako, ayaw kasi nung mga tao dito ng maanghang itong pusit. Okay. So, pwede na ito, guys. Lagyan natin ng cover. I-turn off natin yung heat. Hayaan lang natin dito ng mga 5 minutes. O kahit hanggang sa mag-cool down siya, kahit mainit siya at malamig, ay pwede po natin itong i-transfer sa isang serving plate at pwede na po natin itong serve at kainin. Okay. So, diba? Sarap niya, guys. Ang bango. Yan. Meron siyang konting sauce. Hindi naman siya yung tuyong-tuyo. Okay. Ngayon po, ito kinalabasan sa pagkaka-share natin o pagkakaluto po natin dito sa ating adobong pusit. I-transfer lang natin dito sa serving plate at pwede na po natin itong serve at kainin. Ang sarap nito sa plain white rice. Mas masarap kasabayan nito ay ginisang munggo, palagay ko. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkaka-share natin o pagkakaluto natin dito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye. Ang bango, guys. Sarap ulamin nito. Tamang-tama sa mainit na kanin.